Mula naman sa hobby na paglalaro ng video game na Defense of the Ancients o Dota, naiuwi po ng isang grupo ng Pinoy players ang kampyonato at premyong nasa 40 milyong piso. Mula po yan sa isang international competition. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Can TNC, they're hitting the Ancient, it's going down, and TNC have done it! They are your champions! $800,000! Ito ang winning moment ng Philippine team na TheNet.com o TNC nang tanghaling kampiyon sa katatapos lang na World Electronic Sports Game na isinagawa sa China. Nanaig sila sa online computer game na Dota 2 o Defense of the Ancients. Ang mga pambato ng Pilipinas, pinataob ang 6,000 koponan mula sa iba't ibang bansa at nag-uwi lang naman ng tumataginting na $800,000 grand prize o katumbas ng 40 million pesos. Tong 2014 nang mabuo ang grupo ng mga online computer game genius na sina Rayo Hasigawa, Samson Solomon Hidalgo, Carlo Palad, Timothy John Randrop at Mark Polo Luis Fausto. Nagpa-tournament kami. In-announce namin doon na kung sino yung mananalo sa tournament na yon, sila yung magre-represent ng team. Magkaroon ng achievement at baguhin yung imahe ng pagkakilala nila sa mga online games. Lahat daw sila, edad 12 hanggang 14 lang nang makahiligan ang laro na hobby lang nung una. Hanggang maging professional players at nag-umpisa na makipagtagisan ng galing sa professional Dota players sa buong mundo. Naniniwala kasi kami na yung skills inside the game, kayang i-develop yun as long as you have the right attitude. Dahil sa demand ng kanilang trabaho, kinailangan daw nilang huminto sa pag-aaral maliban kay Hidalgo na nakapagtapos na sa kolehiyo. Pagkatapos po ng 2 years na pag-aaral ko, doon po nag-focus na talaga sa Dota. Pero sabi ng grupo, bagamat priority sa ngayon ang paglalaro ng Dota, gusto pa rin nilang makapagtapos ng pag-aaral. After ko mag-Dota, gusto ko pa rin pong mag-aaral. Mas gusto mo pa rin tapusin. Bakit? Wala po, parang yun po kasi yung isa sa pangarap ko eh. Magkaroon ng diploma pa rin. Swerte lang din siguro kami na nandito kami sa kinakatayuan namin, pero hindi namin siguro ina-advise na Dota over school. Kumbaga, importante pa rin talaga yung pag-aaral. Wala naman daw masama sa paglalaro ng computer games pero payo ng grupo, hindi dapat na isasantabi ang pag-aaral. At higit pa sa pera at karangalang kanilang nakamit, masaya raw silang mapatunayan sa buong mundo na may ibubuga ang mga Pinoy. Isa sa mga challenges namin dito is yung poor connection ng internet natin. But despite of the poor connection, we were able to compete in the international scene. Marisol Abduraman, GMA News.